I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga base, sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload videos. Nako, matindi ito mga kababayan. Si dating Senator De Lima, tinawag si Digong na magnanakaw. Antindi ito mga base. Ay, nako, naloka ako. But anyway guys, no, ako nagpasalamat sa ating mga friendsies, sa ating mga ibang followers kasi request nila guys sa akin na bigyan ko daw reaksyon yung mga anomalya na nangyari in the past ni Digong at ang mga current issue daw ngayon. So kailangan daw ay bibigyan ko daw ng reaksyon. So ito, request nyo, siyempre gawin natin. Hindi man tayo bihasa or hindi tayo matalino mga best, pero kunting reaksyon at least kumbaga sinagot ko yung inyong mga kautusan next naman. Okay, shout out sa inyo mga best mo. So dahil dito mga kababayan, ang issue dito, no, ito yung tungkol dito sa 47.6 billion na fund na tina-transfer po sa PSDBM na supposed to be, hindi kasi labag po ito sa batas. Ito yung pambili sa mga gamot nung panahon ng pandemya mga kababayan. Ito ay inutos ni Digong kay Duque. At ito naman si Duque, sinunod niya. Na supposed to be guys is hindi dapat kasi nga ay labag sa batas ito. So, dahil dyan mga bes ay dininay ni Digong. So, dahil dito guys, anong sinabi ni De Lima? Agoy, magnanakaw talaga ito si Digong. Sabi dito guys, antin dito mga kababayan, De Lima, Digong mastermind sa single largest plunder case. Oh my goodness. Hanggang ngayon ay namamayagpag pa si Duterte, parang anghel na nagsisigaw ng korupsyon laban sa Kongreso. Agay. At sa gobyerno ni BBM. Abang nakaupo sa bilyones na ninakaw niya na sa mamamayang Pilipino ayon kay dating Senator Laila De Lima. Nako, paktay tayo ni Day. Antindi, mabigat itong paratang niya guys, Anong kapalagayan nyo? Tama si dating Senadora De Lima? Agay, parang tama nga, 'di ba? Sabi niya nga kasi guys dito, nakikita ay sa kanilang rally kasi, no, todo batikos ito. Number one kritiko ni Pangulong Marcos Jr. ito si Digong. Dahil ito yung mga bintang niya, yung mga banat niya kay Pangulong Marcos Jr. at saka sa House na korupsyon, no, sa House of Representatives, diyan sa Kamara nga at sa gobyernong Marcos. Nako. Pero sabi niya, nakikita niya ang House at ang Marcos admin, pero hindi niya nakikita yung kanyang admin before, which is ang Duterte admin ay bilyones ang ninakaw. Agay. Ninakaw niya sa mabayang Pilipino. Hindi kayo naloka. Okay, ang sabi dito mga kababayan, basahin natin, okay, para kompleto Ricardo. Sabi po ng DWPM Radyo 630. Ito ang naging pahayag ni dating Senator Laila De Lima sa kanyang ex dating Twitter tungkol sa umano'y pag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilipat ang 47.6 billion sa COVID-19 funds mula sa Department of Health, DOH, sa Department of Budget and Management, PSDBM, noong 2020. Yan guys, ang issue dito, yung paglipat, no, itong 47.6 billion dito sa PSDBM. Ang alam ko dito ay hindi yata pwedeng ilipat dahil labag sa batas yata yan guys, So I think pwede mo siguro ilipat if mayroong kaukulang ika nga tawag dito, anong sabi, memorandum of agreement. Ika nga kailangan mayroong proseso ang paglipat ng perang yan sa PSDBM. Hindi pwede po si dating Pangulong Digong ang maglipat na siya lang without without process. Ay labag sa batas po yan. Kasi kung ang ginawa ni Digong that time, ginamit niya ang kanyang power as a presidente na inutos niya sa kanyang sekretary, ilipat mo yan. Kasi yung 47.6 billion mga kababayan is pambili po yan ng gamot that time. Mga medisina, dyan po sa
sa pandemya dati. So, I think ang nakita ko dito is inutos ni Digong sa sarili niya without process. Kasi kung walang proseso ang paglipat ng pera, mga kababayan, ay delikado po yun. Alam ko may proseso ang paglipat ng pera para hindi ka masilipan, ika nga. Kasi kung ginamit mo yung power mo bilang Pangulo ng Pilipinas, parang hindi yata maganda, no? So, kahit Pangulo ka, guys, no, idaan mo dapat sa proseso yan, no? Para hindi ka masilipan, para hindi ka matawagang tulad ng sinabi ni Dilina na magnanakaw ka. Flander. Agay! Patay tayo, guys. Guys, correct me if I'm wrong, mga kababayan. Of course, all of us knew it from the very start, Duque's revelation, that Duterte ordered the transfer of 47.6 billion from DOH to PSDBM, an office headed by Davao Mafia lawyer and Bongo and protege Christopher Lau. Agay, paktay tayo. Medyo tagilid dito, guys. Only confirms that we knew all along that Duterte was the mastermind behind the single largest plunder case in the Philippines post EDSA history ayon kay Dilima. Nako, patay tayo, guys. May nakalagay mafia. Nako, na mafia yan. Alam mo, parang na mafia yata yung 47.6 billion, guys. Lakas ng kita nila dyan, ay ka nga tubo. Agay, Kasi, mga kababayan, itong issue dito, no, nagkaroon po, guys, ng Senate hearing yan nung dati ni dating Senator Gordon sa Blue Ribbon Committee tungkol po sa issue ng Parmali, kasi nga sabi, overpriced nga. Pag sinabi mo kasi, mga kababayan, overpriced, nako, may mikos-mikos dyan, mga besya. So, ito ang mahirap kay Digong. Ang presidential advisor niya is Chinese, mga kababayan, sa katauhan ni Michael Yang, na alam po natin ay drug lord po yan, ang ayon po sa aking mga nababasa. Tuloy. So, ang sinabi dito, guys, the multi-billion peso transfer lead to the 18.8 billion grant of government supply contract, agay, o to a fly-by-night company called Parmali by Lau, agay, Parmali sponsored by Duterte Chinese advisor and alleged drug lord Michael Yan. Ayan ang po ang sinasabi natin, guys, nabodo lang taong bayan yata, Anong kapalagayan nyo? Ako, hindi ako makapalagay, guys. Was the conduit for the siphoning billions of COVIDs, billions of COVID relief funds, ani ni Dilima. My goodness, guys. Kaya mag-ingat kayo sa pagpili ng pinuno sa darating ng eleksyon. Pag ganitong klaseng pinuno, patay tayo dito. Kawawa ang bayan. Mamumulubi tayo. Kaya lumubo ang utang ng Pilipinas sa panahon ni Digong. Not unlike the NBN ZTE conduct of the Arroyo government. Nako, bakit nasangkot si Aling Maliit dito? Kasi nagkaroon ng Flander case yun, diba, guys? Diba nakulong siya? This act of Flander is probably one of the largest, if not the largest. Agay, pinakamalaki. Hindi naman gaano kalaki. Committed by an opposed EDSA Philippine President and his administration. Ay, diba nakulong yan si Gloria dahil sa Flander case? Agay. Bakit kasi Flander case, guys? May nakulimbat ba? Parang gano'n na. Hindi katulad ng NBN ZTE na bumukol lang. Bakit bumukol? Hindi ba talaga na bisto ng gusto? Nako, bumukol lang daw, guys. And Parmali ay bumukol na, umalingasaw pa. Dagdag ni Dilema. Ay, nako, kinumpara niya yung dating case ni Flander case ni Arroyo that time, diba, guys? Correct me if I'm wrong. Tapos tungkol dito tapos ito naman kay Digong, napakalaking pera ito, mga kababayan, hindi daw bumukol lang, ay talagang umalingasaw. Kaya yan ang pinag-usapan nga natin ngayon, guys. Nabisto sila Nagkaroon ng hearing dyan kasi sa Kongreso, mga kababayan, tungkol dito sa pag-transfer ng 47.6 sa PSDBN. Yun nga, tulad ng sinasabi natin, inutos ni Digong. Supposed to be not. Hindi niya dapat gawin yun.
Kasi ang paglipat ng pera is dapat proseso po 'yan. At mayroong memorandum of agreement. At siyempre mayroon din perma ni Digong dapat. Oy, nako talaga. Yun guys, correct me if I'm wrong ha. Sino may mga malalim na kaalaman, mai-correct niyo ako. On my comment section, may nga besyang, agay, umalis ang aso talaga. Magnanakaw talaga ito si Digong, sabi ni Dilima guys. So, but anyway mga kababayan, dahil dyan, panoorin nyo guys ang sinabi po ni Digong na itinanggi niya po yan. At panoorin nyo po ang balita ng GMA News 24 oras. Eto na. The transfer was precisely effected and approved by the IATF, NTF, and endorsed to the President. Git ngayon ni dating Health Secretary Francisco Duque III, taken out of context ang sagot niyang yan nitong Lunes sa Kamara. Ang tanong noon, inautoriza ba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilipat ang 47.6 billion pesos na pondo ng Health Department sa PSDBM o Procurement Service ng Budget Department noong 2020, pambili ng COVID-19 supplies ng walang MOA o Memorandum of Agreement. Git niya ngayon sa isang pahayag na sumagot lang siya ng oo. Talaga umanong inaprubahan ng dating Pangulo na idaan nga sa PSDBM ang pagbili ng mga face mask, face shield at PPE nang tanungin ng DOH ang dating Pangulo kung pwede ba itong gawin. Naaayon umano ito sa batas. Ang hindi raw nababanggit ay ginawa ang mga hakbang noong April 2020 kung kailan ang alam pa lang na proteksyon laban sa COVID ay mga face mask, face shields at PPEs. Ang procurement na ito ay kailangan at dapat mabilisan at ang pagbili nito sa ilalim ng PSDBM ay mandatory raw sa batas na siyang basihan ng approval ng dating Pangulo. Nangihinayang si Senadora Risa Ontiveros para kay Duque sa ginawa niyang pagbawi. It was good while it lasted, no? Bumilib na sana ako kay former Sec Duque. That's the oldest excuse in the book para sa lahat sa amin na nagtatrabaho sa public sphere. Kung yan ang sinasabi niya na pina-accelerate lang ni Duterte yung pag-procure, in a way, we're back to square one dun sa kanyang posibleng pagiging importanteng resource person. It's really his loss. Sabi ni Ontiveros, nais ng Senado na muling mabuksan ang investigasyon sa Pharmaly scam. Masisingil lahat, including the former president? Kung talagang mapatunayan namin na siya yung nag-utos ng fund transfer. Kinuna namin ng pahayag ang dating Pangulo sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Sagot nito, President? Wala akong statement. pero pareho sa pahayag ni Duque ang depensa ni dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo na ayon umano sa batas at sa pambansang pulisiya ng gobyerno sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic ang hakbang. Kailangan daw ang mga binili ng walang bidding bilang mabilis na tugon sa COVID-19. Nyo guys yung balita ng GMA News. So dahil dyan mga beswa ay wala daw natandaan si Digong nyo na inutos niya. Ito talagang isip ni Digong guys sa lawahan, ano? Sasabihin niya ngayon, bukas mag-iba na naman. So dahil dito mga kababayan, ang sinabi ng tagapagmulat ni Jean La Rosa, Digong wala daw matandaan na inutos niya ito, agay. Wala akong alam, Your Honor. Parang halos magkapareho sila ni Alice Goa. Walang natandaan. Isa lang ang ginalagay sa mga pinagsasabi. Wala akong maalala, agoy. Sabi dito. Kasunod ng paglaglag ni ex-DOH Secretary Duque kay dating Pangulong Duterte na ito'y umano ang nag-utos na ilipat ang 47.6 billion budget ng DOH sa PSDBM. Agay, nilaglag ng gabinete niya mga beswa. Hindi nyo ba napapansin? Ang mga kampo ni Duterte ngayon, naglaglagan sila guys tulad ni Basti, nilaglag si Bungo. Naku, i-upload ko nga yan. So anyway, Digong wala daw matandaan na inutos niya ito. Agay, aga naman umiksina si Panilo, siya daw ang natatandaan umano niya sa paglipat ng 47.6 billion
budget para sa emergency procurement dahil permado ito ni Digong Bayanihan Act noong pandemya. Kahit ba naman permado niya guys, kung hindi dumaan sa proseso, ika nga katulad ng sinabi ko, kung siya lang ang gumagawa niyan, ay hindi pwede po. Kasi parang, parang binabypass mo ang pagpuproposiso sa paglipat ng pera. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Siyempre, ginamit niya ang power niya bilang Pangulo. Kaya siguro medyo kampante ang kanyang kalooban na, total naman, presidente ako. Ako na lang mag-utos without process sa paglilipat ng pera. Di kinaloka. Anong kapalagayan nyo guys? Ako hindi ako mapalagay. Parang may mikos-mikos yata yan. So dahil dito mga best tuloy, nagbanta nga si Digong noon sa COA na huwag itong pakialaman bidding matapos ma-red flag ito sa kanilang special audit report. Paktay tayo ni Day guys. Agay, may red flag, no? Alam nyo, kahit sabihin mo ay nagmamadali ka, no? Dahil nga kailangan ng bayan, ang mamayang Pilipino, ang mga gamot. Ganun pa man mga kababayan, dadaan dapat sa proseso. Para nang sa ganun, katulad ng sinabi ko, hindi ka masilipan, 'di ba? Kasi kung hindi mo idaan sa proseso, no, ang paglipat ng pera, lalo't walang memorandum of agreement, patay tayo diyan, guys, masilipan ka, 'di ba? Lalo't nagkaroon ng red flag, may mikos-mikos, ika nga. Di siguradong ang tawag sa'yo ni Dilema, magnanakaw ka talaga. Di ba? Kasi itong issue sa Parmali, mga kababayan, ako, talagang matindi ito. Overpriced. Ibig sabihin, may mikos-mikos yan. Laki ng kita nila, laki ng tubo nila, no? I could not recall, sabi niya, During his talk to the people, aired on April 13, 2020, the President Rodrigo Duterte addressed procurement challenge due to FDA regulation. May FDA regulation. Highlighting a rule preventing the use of public funds to buy medical supplies, medicine without FDA approval. Ay, nakaw, talaga naman parang ang tingin ko dito guys, correct nyo kung tama ako. Parang hindi yata sumunod si Digong sa proseso ng ganitong klaseng pamamaraan sa paglipat ng pera at sa pagbibili ng mga medisina without FDA approval. Tama ba ako? Ay, naku, naloka ako. Talagang may red flags ito, guys. But anyway, tuloy. Kayo guys, anong kapalagay nyo kay Digong? No? Duterte directed then Health Secretary Francis Dico III and Presidential Advisor on the Peace Process, Carlito Galvez Jr., then Chief Implementer of the National Task Force Against COVID-19 to expedite the procurement process. Oh my goodness, mga beso. Ang dami palang mikos-mikos ni panahon ni Degong. Kaya ang tawag sa kanya ni Dilema magnininok. So ito guys, ako ang nag-utos kay Duque during his talk to the people, aired on August 31, 2021. Then President Rodrigo Duterte said he was the one who gave the order to the Health Secretary Francisco Duque III to purchase pandemic supplies. Agay, nako mga besya. Kaya nga ginamit ang power. Di ba? This procurement was being investigated by the Senate Blue Ribbon Committee over alleged misuse of the government funds following a Commission on Audit, COA Annual Audit Reports, EER, on the Department of Health. Yun guys, yung kay dating Senator Gordon. Na overprices at maraming mikos-mikos, agay. In its 2020 EER, COA noted various deficiencies involving some, nako, intindi, 67 billion ba o 67 million? Nako, 67 billion. Oh my goodness, naloko na ang Pilipino dito. Worth of public funds intended for national effort to combat the unprecedented scale of COVID-19 crisis, sabi po ng Impact Leadership. Agay, nako. Ako ang nag-utos kay Duque
I want it done immediately. Sabi ko sa kanya, wag mo, it's not 1 day, 1 month, 2 months, it's 1 day, 2 days ka lang. I am sure there is a law which would exempt you from bidding. Di na kailangan mag-bidding. Mamadalian to, pandemic eh. Lahat tayo nakatago sa bahay. So, ang minabuti ni Doki, nag-bidding pa rin. Pero nag-bidding na, ibig sabihin yung pinakababa, ganon rin ang istorya. Marami pa rin daldal. Guys, napanood yung sinabi ni Lolo Diggs nyo? Oh, di ba? Alam nyo, mga bes, kahit nagmamadali ka pa yan, dapat pa rin idaan sa proseso ang paglipat ng pera para hindi ka nga silipin. So, dahil sa ginawa niya, ayun tuloy, ang sinabi ni Senator Laylay de Lima, bilyones ang ninakaw ni Digongs. Alam nyo guys, yung dito sa issue ng Parmale, nako, alam nyo kung ilan ang nawala dyan? 11 billions ang tanong saan napunta. Bulsa. Ano pong masasabi nyo? Ako? Nako, daming mekos-mekos. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and bye bye. God bless Philippines. Kayo na pong balang humusga mga beswa. Babus!